Kahapon po, ako po ay nagbigay ng pangalawang option kung papaano ang Supreme Court ay pwedeng mag-order na i-declare ang isang presidente ng Pilipinas through a quo warranto proceedings na matanggal sa kanyang posisyon dahil hindi na siya qualified or hindi na siya fit to deliver the functions of the office of the president. Ang earlier ko na sinabi ay while one can be ousted through an impeachment proceedings, hindi po mapapabilisin yan dahil ang Kongreso ngayon ay ang majority members ay nasa administrasyon. So, hindi po option ang impeachment ni Congress to oust a president sa ating current situation. But may dalawang option pa sa quo warranto proceedings by which the Solicitor General ay pwedeng mag-file ng quo warranto proceedings, pero yun yung sabi ko, hindi siya magagawa dahil ang Solicitor General nga ay pinalitan na at most likely ang partiality ay magiging questionably po if a quo warranto proceedings may be filed. So, the third option will be a quo warranto proceedings which may be filed by a person of good standing or with standing in the Philippines, meaning siya ay Filipino citizen, taxpayer, at wala pong criminal case. Pero sa pananaliksik ko po, dahil wala namang denial din na hindi siya drug user or abuser, research ko po kung pwede po ba ang Philippine Supreme Court magkaroon ng power to order President Marcos. Ang sabi po ng research ko, the Philippine Supreme Court has the power to order a president to undergo a hair follicle test. But it would depend on the circumstances and the petition presented to the court by a petitioner. So wala ngang sinabi kung ilang number. Sa ating Philippine Constitution po, which we can find in Section 5 of the 1987 Constitution, Article 8, ay nagra-grant po ng power sa Supreme Court with the motu proprio power, which includes the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts. However, the court's authority to order a hair follicle test, while not explicitly stated, this test would likely be subject to the court's discretion and the presentation of a valid petition. So, wala pong number of petitioning persons na kung pwede, dahil kung hindi naman talaga siya drug abuser, ay bakit hindi tayo mag-petition just to return the trust to the president. However, sabi sa research ko, the court's authority to order a hair follicle test is dependent upon the subject and presentation of a valid petition. So,
if naalala niyo, si former Executive Secretary Vic Rodriguez has also called for President Marcos Jr. to undergo a hair follicle drug test to address allegations of drug use. Babalikan po natin yung mga allegations ni Claire Castro na siya po ay tapos nang magpa-drug test. Malaki pong kasinungalingan yan dahil ang ihi or other tests ay hindi po maglalabas ng cocaine use unless po within the 3-month period ay hindi siya nakuhanan, kaya magiging negative siya, or ibang pamamaraan bukod sa hair follicle test. Kaya po, ang hinihingi po ng sambayanan ay hair follicle drug test. So, ano po ang mga actions po ng Pangulo dito? Di ba parang wala lang, deadma lang, deflecting lang, ibinabalik lang kay Amy Marcos na supposedly sinasabi hindi niya kapatid ang nakikita niya at mga guni-guni lang nang nakikita na lang niya. So, but seriously, siguro mag-petition na ang gustong mag-petition na malaman at ma-orderan ng Supreme Court. Kaya lang, napaka-pervasive, So, ng ating pamahalan ngayon, parang lahat na suhulan na, yung mga sundalo, yung mga PNP general, may mga ipinakita si Saldico na talagang binibigyan ng mga insentibo. So, bakit ka nga naman babaliktad, di ba? Kaya, wala na po. And if you remember, ang tatay po niya ay ipasakay lang sila because of the intervention, allegedly, by the US dahil nga hindi na maganda ang nangyayari sa ating bayan. And kung nakikinig po ang US dito, ay sana magkaroon ng intervention dahil pag magulo po ang Pilipinas, ito po ay open to the enemy's attack. Oo, 'di ba? Pag ganito po, ang country po na may gustong lusubin po ang Pilipinas ay napaka-vulnerable po sa panahon natin. Ngayon, ang tayo ay mapasok ng mga illegal na elemento sa lipunan. So, the Supreme Court can exercise its power of judicial review and decide on the matter if a petition that the President must undergo a public examination of a hair follicle test, considering the factors like the petitioner's standing and the existence of an actual case or controversy. Kasi po, kahit po wala pang katibayan yung mga aligasyon ni Saldico, this is eroding our trust and confidence to the governance, to the right governance. Kasi parang lahat na lang ng sangay ng gobyerno ngayon, di ba? Ang bilis ng Land Bank mag-release. Sinabi yan ni Senator Pangilinan during the hearing sa Senate. Bakit ang bilis mag-release ng Land Bank ng ganon kalaki? Dahil niran around yung batas, di ba? Na 500 million ay ginawa lang 490,000 yata in order to release. So, ang dami pong loophole. Bukas po, magdidinig na po ang ICC. And I hope some leadership out there, outside of our country, will help
the Philippines resolve this issue, na hindi na po ito makadiskarel sa ating ekonomiya. Salamat po sa pakikinig, and yes, any person with good standing can file a petition to the Supreme Court, kasi kung wala namang ikinakatakot, bakit hindi magpa-hair follicle test ang mga yan, yung buong pamilya, di ba? So, thank you for listening, and ito po yung pang-apat na option aside from the impeachment, the CORA warrant to proceedings which may be filed by the Solicitor General or the person with standing in the Philippines for a warrant to proceedings. And ito po ay hindi naman pag-a-oust agad, kundi bigyan lang ng Supreme Court na mag-decide na pwede ipa-hair follicle test, at dapat nakapublic po ang magti-test para hindi po masalisihan na naman ang mga buhok na yan. Salamat sa pakikinig.